Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong ika-4 ng Marso 2022, hating gabi sa Kamas, isang tahimik na bayan sa hilagang bahagi ng Utah. Sa dulo ng bayan ay may isang malaking bahay na tila halos walang nakatira, maliban sa isang mahinang ilaw na kumikislap pa mula sa bintana sa ikalawang palapag. Bandang 3:22 ng madaling araw, nakatanggap ang emergency dispatcher ng isang tawag mula sa isang babaeng halos hindi makapagsalita sa sobrang pag-aalala. Sa pagitan ng putol-putol na paghinga, sinabi niyang tumigil na raw sa paghinga ang kanyang asawa. Agad na ipinadala ang mga paramedics sa 282 Willow Court. Sa unang ulat, itinuring ang insidente bilang isang medical na emergency. Isang lalaking walang malay. Sa loob lamang ng 8 minuto, dumating ang ambulansya. Sa loob ng master bedroom, malapit sa paanan ng kama, natagpuan ng mga rumespondeng tauhan ang isang 39 na taong gulang na lalaki na walang malay. Malamig na ang kanyang katawan at wala ng pulso. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na maibalik ang kanyang paghinga, idineklara siyang wala ng buhay pagsapit ng 3:36 ng madaling araw. Sa unang tingin, walang anumang kahina-hinala. Malinis ang silid. Walang bakas ng pakikipag-agawan o anumang palatandaan ng marahas na pangyayari. Ayon sa paunang ulat, posibleng bigla ang atake sa puso ang sanhi. Ngunit walang sinuman ng gabing iyon ang makapag-aakala na ang kasong ito ay mauuwi sa isang malawakang investigasyong kriminal. Sa likod ng tila natural na pagkamatay ay nakatago ang isang planadong krimen. Ang Kamas ay isang bayang halos magkakakilala ang lahat. Sa populasyong humigit kumulang 2,500 katao, umiikot ang buhay sa lokal na simbahan at iilang tindahan. Mas mabilis pang kumalat ang balita kaysa sa daloy ng trapiko. Karaniwan, hindi na nga naglalak ng pinto ang mga tao rito. At ang pamilyang nakatira sa Willow Court, lubos silang iginagalang sa komunidad. Si Eric Richens, ang kalalaking natagpuang wala ng buhay ng gabing iyon, ay may matagumpay na kumpanya sa konstruksyon na kilala sa buong rehiyon. Kilala siya bilang masipag at mapagkakatiwala ang profesional. Isang lalaking mahilig mangaso at hindi nagdadalawang isip tumulong sa kaibigan. Ang kanyang asawa namang si Corey Richens ay isang kilalang real estate agent na nagbebenta ng mga mamahaling bahay sa Park City. Kilala siya bilang determinado, matalas mag-isip, at lubhang ambisyosa. Sa paningin ng iba, ang pamilyang Richens ay tila larawan ng tinatawag na American Dream. May 3 anak, matatag na kabuhayan, at komportableng tahanan sa isang tahimik na komunidad. Madalas silang ituro ng mga kaibigan bilang halimbawa ng isang maayos at matagumpay na buhay. Walang sinuman ang naghinalang may mali. Ngunit sa likod ng maingat na imaheng ipinapakita sa publiko ay may mga lihim, malalaking lihim, at sa loob ng maraming taon, nanatili ang mga ito sa loob lamang ng kanilang tahanan. Hanggang sa magbago ang lahat, masisira ang katahimikan ng Kamas nang unti-unting lumabas ang katotohanan tungkol sa tunay na nangyari ng gabing iyon. Si Eric Richens ay isinilang at lumaki sa Utah. Ipinanganak siya noong 1982 at 82 kina Jean at Linda Richens at lumaki sa Bountiful. Bata pa lamang ay sanay na siya sa hirap ng trabaho. Ang pagtatrabaho sa ranso ng kanilang pamilya, ang humubog sa kanyang disiplina, pananagutan at tibay ng loob. Mga katangiang kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang karera. Nagtapos siya ng kursong Construction Management at Business sa University of Utah. Ngunit, hindi siya ang tipo ng taong kontentong tumanggap lamang ng utos mula sa iba. Sa halip na sumali sa isang malaking kumpanya, nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Dalubhasa siya sa stonework at mabilis na nakilala ang kanyang kumpanya dahil personal niyang binabantayan at pinamamahalaan ang bawat proyekto.
Hindi siya natatakot magtrabaho nang mabigat at marumihan ang kanyang mga kamay. Bukod sa negosyo, malalim ang hilig ni Eric sa pangangaso. Naglalakbay siya sa Mexico, Canada at maging sa Africa. At inuuwi ang mga tropeyong kalaunan ay nakahilera sa dingding ng kanyang opisina. Ayon sa kanyang mga kaibigan at katrabaho, siya ay tapat, maaasahan, at isang taong maaari mong sandalan anuman ang sitwasyon. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Noong 2011, namatay ang kanyang unang asawa na si Julie sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Labis siyang naapektuhan ng pagkawala. Umiwas siya sa maraming tao at ibinaon ang sarili sa trabaho. Inabot ng mahabang panahon bago siya muling nagbukas ng puso. 2 taon matapos ang trahedya, nakilala ni Eric Richens si Cory Darden, isang ambisyosang babae na may karanasan sa larangan ng healthcare. Bagamat nagtapos siya ng Human Resources Management at nagtrabaho sa medikal na larangan, kalaunan ay lumipat siya sa real estate. Ikinasal ang dalawa noong 2013 at hindi nagtagal ay sabay nilang pinalaki ang kanilang 3 anak na lalaki. Naging pangunahing prioridad ni Eric ang kanyang pamilya. Gaano man kaabala ang kanyang schedule, sinisikap niyang makauwi sa oras ng hapunan. Sa aspetong pinansyal, tila maayos ang lahat. Naniniwala si Eric sa kaayusan, sistema at maingat na pagpaplano. Masusi siya sa bawat detalye. Isang taong doble, kung hindi man triple, ang pagtiyak sa lahat ng bagay. Kaya nang siya ay biglang pumanaw, maraming nakakakilala sa kanya ang naiwan na puno ng tanong. Samantala, si Cory, na isa ring tubong yuta, ay nagsimulang maramdaman na ang isang tradisyonal na trabahong administratibo ay hindi magbibigay sa kanya ng kita na nais niya. Noong unang bahagi ng dekada 2000, sinubukan ni Cory ang mundo ng pagnenegosyo. Nagsimula siya sa isang cleaning business at kalaunan ay nagtatag ng isang high-end real estate agency na tinawag na K. Richens Realty. Ibinuhos niya ang kanyang pagsisikap sa pagbebenta ng mga mamahaling ari-arian sa Park City na may layuning makabuo ng sarili niyang real estate empire. Hindi tulad ni Eric, hindi natatakot si Cory sa utang o sa malalaking pamumuhunan na may mataas na panganib. Naniniwala siya na kung gusto mong manalo ng malaki, kailangan mo ring magsugal ng malaki. Si Eric naman ay kabaliktaran. Konserbatibo siya pagdating sa pera. Para sa kanya, dapat munang kumita bago gumastos. Sa paglipas ng panahon, ang malaking pagkakaibang ito sa pananaw tungkol sa pera ay nagdulot ng matinding tensyon sa kanilang pagsasama. Lalong lumala ang sigalot nang matuklasan ni Eric ang seryosong irregularidad sa kanilang pananalapi. Nang hindi niya nalalaman, mahigit $200,000 ang nawala mula sa kanilang mga account at may malalaking pautang na kinuha gamit ang kanilang bahay bilang garantiya. Para sa isang taong may tiwala sa mga pinakamalapit sa kanya, ang natuklasang ito ay tila isang malalim na pagtataksil. Samantala, sa social media ni Cory, ibang larawan ang ipinapakita. Mga bahay na pangarap ng marami, mga ngiting masaya at marangyang pamumuhay. Ngunit sa likod ng maingat na piniling mga larawan ay tumitinding utang, hindi nababayarang mga bayarin, at kaguluhang pinansyal. Dumating ang sukdulan nang igiit ni Cory ang pagbili ng isang mansyon sa Park City na nagkakahalaga ng $2 milyong. Mariing tumanggi si Eric. Alam niya nga kapag itinuloy ang transaksyon iyon, maaaring gumuho ang lahat ng pinaghirapan nila. Hindi na yon basta karaniwang pagtatalo lamang. Iyon ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon, gaya ng dati nilang pagkakakilala rito, at simula ng isang mapaminsalang serye ng mga pangyayari. Pagsapit ng huling bahagi ng 2021, unti-unti nang nababasag ang kanilang pagsasama. Ang panlilinlang sa pera ay tuluyang sumira sa tiwala sa pagitan nila. At hindi nagtagal, may mga kakaiba
at nakakabahalang insidente nang nagsimulang mangyari. Mga insidenteng hindi na itinuring ni Eric na simpleng aksidente lamang, kundi posibleng mga banta sa kanyang buhay. Ang unang malaking babala ay nangyari sa isang biyahe nila sa Greece. Matapos uminom ng inuming inihanda ni Cory, biglang nagkasakit si Eric ng matindi. Nanghina siya, nasusuka at halos hindi makatayo. Ayon sa mga lokal na doktor, posibleng food poisoning lamang iyon. Ngunit kalaunan, sinabi ni Eric sa kanyang mga kaibigan at kapamilya na hindi siya kumbinsido na nagkataon lamang ang lahat. Pagkatapos, ay dumating ang araw ng mga puso, 2022. Gumawa si Cory ng sandwich para sa kanya. Ngunit sa sandaling kumagat si Eric, nakaramdam siya ng pamamanhid at hirap sa paghinga. Mabuti na lamang at may dala siyang epinephrine pen, isang gamot na lagi niyang bitbit dahil sa malubhan niyang allergy. Malaki ang posibilidad na iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Mula sa insidenteng iyon, nagbago ang lahat. Nagtiwala si Eric sa kanyang kapatid at sa kanyang business partner. Direkta niyang sinabi sa kanila na naniniwala siyang sinusubukan siyang lasunin ni Cory. Sa kabila ng mabibigat na hinala, gumawa si Eric ng mahirap na desisyon na huwag lumapit sa mga awtoridad. Nag-aalala siya sa magiging emosyonal na epekto nito sa kanilang mga anak na lalaki. Umaasa pa rin siyang maililigtas ang natitirang bahagi ng kanilang pamilya para sa kapakanan ng mga bata. Ngunit sa likod ng lahat, tahimik nang naghahanda si Eric para sa isang paghihiwalay. Binago niya ang kanyang testamento at in-update ang kanyang mga life insurance policy. Tuluyang inaalis si Cory bilang benepisyaryo. Binawi rin niya ang kapangyarihang dati nitong hawak sa kanyang mga financial account. Sa mga huling linggo ng kanyang buhay, napansin ng ilan na tila malayo at balisa si Eric. Iniiwasan niya ang mga pag-uusap tungkol sa hinaharap at unti-unting lumalayo, emosyonal man o pisikal. Gayunpaman, nanatili pa rin siya sa iisang bubong kasama ang pamilya. Ginagawa ang lahat ng makakaya upang maprotektahan ang kanyang mga anak. Ika-3 ng Marso 2022 ay nagsimula tulad ng isang karaniwang Huwebes. Kinagabihan, sinabi ni Cory sa ilang kaibigan na ipagdiriwang nila ang pagbili ng bagong bahay sa Park City, isang marangyang ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 milyong. Ngunit ang totoo, mariing tinutulan ni Eric ang pagbiling iyon. Para sa kanya, isa itong delikadong desisyong pinansyal. Gayunpaman, pumayag siyang manatili sa bahay ng gabing iyon. Ayon kay Cory, tahimik at payapa ang gabi. Sinabi niya sa mga investigador na ipinaghanda niya si Eric ng paborito nitong inumin, isang Moscow Mule. Iniulat na nag-usap ang dalawa sa kanilang silid tungkol sa negosyo at mga usaping pampamilya. Kalaunan, ayon sa kanya, lumabas siya ng silid upang tingnan ang isa nilang anak na nagising dahil sa masamang panaginip. Sinabi rin niyang hindi niya namalayang nakatulog siya sa silid ng bata. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising umano siya at bumalik sa master bedroom kung saan niya natagpuang nakahiga si Eric sa sahig at wala ng malay. Agad siyang tumawag ng saklolo at dumating ang mga rumesponding tauhan. Ngunit huli na ang lahat. Idineklara si Eric na wala ng buhay sa mismong lugar. Sa unang tingin, tila tumuturo ang lahat sa isang biglaang pag-atake sa puso. Kalma at pare-pareho ang mga pahayag ni Cory. Iginiit niyang isang malungkot na trahedya lamang yun. Isang simpleng selebrasyon ng pamilya na nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Sa simula, walang malinaw na dahilan ang mga awtoridad upang pagdudahan ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ngunit nagbago ang lahat nang lumabas ang ulat ng medical examiner. Iba ang kwento ng resulta ng autopsya. Si Eric Richens, isang malusog na 39 na lalaki na walang kilalang problema sa puso, ay natuklasang may nakamamatay na dami ng isang makapangyarihang sintetikong sangkap sa kanyang katawan.
isang substansyang mas matindi ang epekto kaysa morphine. Ang naturang sintetikong sangkap ay ginagamit sa kontroladong kapaligiran para sa pamamahala ng matinding pananakit. Ngunit ang daming natagpuan sa dugo ni Eric ay higit sa 5 beses na mas mataas kaysa sa antas na itinuturing na nakamamatay. Wala na siyang pagkakataong mabuhay pa. Sa mas malalim na pagsusuring forensic, natuklasang ang sangkap ay hindi mula sa lehitimong produktong medikal. Ang chemical na komposisyon nito ay tumutugma sa ilegal na bersyon na karaniwang ginagawa at ibinibenta sa labas ng reguladong sistema. Dahil dito, naalis ang posibilidad ng pagkakamali sa reseta o aksidenteng pag-inom. Ayon sa toxicology team, ang sangkap ay pumasok sa katawan ni Eric sa pamamagitan ng bibig, malamang na nahalo sa pagkain o inumin. Isinasaalang-alang na ang huli niyang ininom ay isang cocktail na inihanda ng kanyang asawa. Nagkaroon ng malinaw na direksyon ang investigasyon. Napag-alaman din ng mga medical examiner na mabilis ang naging epekto ng sangkap. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos makainom, malamang ay nawalan agad ng malay si Eric. Mabilis nitong naapektuhan ang kanyang paghinga hanggang sa humantong sa pagtigil ng tibok ng puso. Habang siya ay nasa loob mismo ng kanilang silid, walang bakas ng pakikipag-agawan. Walang palatandaan na nagkaroon pa siya ng pagkakataong humingi ng tulong. Dahan-dahang binuo ng mga detektib ang mga pangyayari sa mga huling buwan ng buhay ni Eric Richens. Sa masusing pagsusuri ng mga record at database, isang bagay ang nakumpirma. Wala siyang kasaysayan ng paggamit ng anumang ilegal na sangkap. Siya ay nasa mabuting kalusugan. Dahil dito, tuluyang naalis ang teorya ng aksidenteng pagkalason. Opisyal na itinala ng medical examiner ang sanhi ng pagkamatay bilang matinding pagkalason dulot ng naturang sintetikong sangkap. Gayunpaman, sa yugtong iyon, hindi pa handa ang mga taga-usig na magsampa agad ng kasong kriminal. Sa mata ng publiko, si Cory Richens ay tila isang balo na nagdadalamhati, isang ina ng 3 anak na abala sa paghahanda ng libing at pagtanggap ng pakikiramay, habang inaayos na rin ang pag-claim sa malalaking benepisyo mula sa insurance. Ngunit sa likod ng kalmadong anyo na yon, unti-unti nang nagsimulang magpahayag ng ibang kwento. Ang mga bakas sa digital na mundo. Sinuri ng mga eksperto sa cybersecurity ang aktibidad ng kanyang telepono sa gabi ng pagkamatay ni Eric. Bagamat sinabi ni Cory na nakatulog siya sa silid ng kanyang anak, ipinakita ng logs ng device na ibang nangyari. Bukas ang kanyang telepono ng higit sa 10 beses mula hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Eksaktong oras kung kailan pinaniniwala ang nawalan ng malay si Eric. Sa panahong iyon, aktibo siyang nagpapadala at nagbubura ng mga mensahe, kung saan ilan sa mga ito ay tuluyang nawalang permanente sa pinakamahalagang oras na iyon. Isang malaking breakthrough ang lumitaw mula sa mga backup na na-recover mula sa kanyang device. Natagpuan ng mga investigador ang isang tuloy-tuloy na palitan ng text sa pagitan ni Cory at isang babae na kinilala lamang bilang CL, isang kontak na may kaduda-dudang koneksyon. Ang kanilang komunikasyon ay nagsimula pa noong huling bahagi ng 2021. Sa simula, humihingi si Cory ng something to help with pain para sa isang investor. Ngunit kalaunan, naging mas tiyak ang kanyang mga request. Humiling siya ng Michael Jackson stuff, isang slang term na tumutukoy sa malalakas na opioids, kabilang ang fentanyl. Hindi lamang ito basta usapan. Nakumpirma ng mga tala ng bangko. Natuklasan ng mga investigador na may 2 magkahiwalay na pagbabayad na $900 mula sa personal na account ni Cory papunta sa naturang kakilala. Ang una ay noong Disyembre at ang pangalawa ay kalagitnaan ng Pebrero, ilang araw bago ang insidente sa Sandwich sa Araw ng Mga Puso. Sa kalaunan, sa ilalim ng interogasyon, inamin ni CL na siya ang nagsupply kay Cory ng mga pills at pulbos
Kahit pa sinabing wala siyang alam sa planong paggamit nito, nakakabahala ang linya ng mga pangyayari. Bawat transaksyon sa pera ay tumutugma sa isang krisis medikal sa buhay ni Eric. Ang unang pagbili ay naganap bago pa siya nagkasakit nang malubha sa kanilang biyahe sa Greece. Ang pangalawa naman ay bago ang insidente sa Sandwich na halos humantong sa pagkasira ng kanyang paghinga. At ang pangatlo ay ilang sandali bago ang gabi ng kanyang pagkamatay. Maliit na posibilidad na ito ay simpleng pagkakataon lamang. Ang sumunod na pangyayari ay lalo pang nagpatingkad sa hinala ng mga detective. Kinabukasan mismo, pagkatapos ng pagkamatay ni Eric, tumawag si Cory ng locksmith upang buksan ang home safe ng pamilya. Sinabi ng technician sa mga investigador na tila balisa si Cory at palaging ginugulo ang kanyang trabaho. Hindi niya alam na kamakailan lamang ay binago ni Eric ang kombinasyon, kaya epektibong nalak siya sa loob. Kasabay nito, tinuloy ni Cory ang pagbili ng real estate na mariing tinutulan ni Eric ilang araw bago ang kanyang pagkamatay, ang $2 milyong na mansyon sa Park City. Inilagay niya ang ari-arian sa kanyang sariling pangalan at sa loob ng ilang linggo ay inilista ito para ibenta sa halagang $3.7 milyon. Ang huling piraso ng puzzle ay lumitaw mula sa kanyang search history. Sa kabila ng pagtatangkang burahin ang browser history, na-recover ng forensic analysts ang listahan ng mga queries na nagbigay ng nakakatakot na larawan ng planadong pagkilos. Sa mga araw bago mamatay si Eric, hinanap ni Cory kung paano kalkulahin ang nakamamatay na dosis ng fentanyl, kung ano ang itsura ng sintomas ng overdose, at kung matutukoy pa ba ang lason sa katawan pagkatapos ng cremation. Ang mga bakas na ito sa digital na mundo ay malinaw na nag-ugnay sa kanyang intensyon sa malungkot na wakas ng kanyang asawa. 1 taon ang lumipas. Sa tagsibol ng 2023, muling lumitaw si Cory Richens sa mata ng publiko. Hindi bilang isang suspek, kundi bilang may akda ng isang libro para sa mga bata na pinamagatang Are You With Me? Tinalakay sa libro ang kwento ng isang batang na lalaki na humaharap sa pagdadalamhati matapos sa mawalan ng ama. Tampok si Cory sa mga morning shows sa buong bansa, ipinapakita ang kanyang pamamaraan sa paggaling gamit ang tinawag niyang 3 sito, connection, continuity at care. Ipinakita niya ang sarili bilang isang matatag na babae na nagawang gawing layunin ang sakit ng puso. Hindi random ang petsa ng paglulunsad ng libro. Ito ay inilabas noong 5 ng Marso, isang araw lamang matapos ang anibersaryo ng pagkamatay ni Eric. Agad itong nakakuha ng pansin at positibong feedback. Naiyak ang mga manonood sa larawan ng isang malakas na ina ng 3 anak na sinusubukang tulungan ang iba na makabangon. Ngunit sa likod ng nakaka-inspire na mensahe ay isa na namang peke. Natuklasan ng mga investigador na hindi talaga si Cory ang sumulat ng libro. Nag-hire siya ng isang third-party na kumpanya, ang Book Writing Lane, upang gawin ito batay sa isang maikling outline na ibinigay niya. Ang kanyang papuri sa serbisyo ng kumpanya ay nananatiling live sa kanilang website habang nagbibigay si Cory ng mga interview tungkol sa pagpapanatili ng alaala ng mga mahal sa buhay. Pinaplano na ng mga awtoridad ang kanyang pag-aresto. Nakaka-ironiko ang sitwasyon. Ang babaeng pinupuri bilang eksperto sa pagdadalamhati ay malapit ng kasuhan sa sanhi ng mismong kalungkutan na sinasabing tinutulungan niyang paghilumin. Pagsapit ng Mayo 2023, buo na ang kaso ng mga investigador. Mayroon silang testimonya mula sa taong nagsupply ng mga ipinagbabawal na sangkap, detalyadong tala ng mga transaksyon sa bangko, ulat ng toxicology, at muling buo na digital trail mula sa mga device ni Cory. Lahat ay magkakaugnay. Ang illegal na pagbili ng fentanyl, ang sunod-sunod na pagbagsak ng kalusugan ni Eric, at ang huling pangyayari sa gabi ng kanyang pagkamatay. Bukod pa rito, natuklasan ng mga investigador
ang ebidensya ng insurance fraud, hindi autorisadong pagkuha mula sa mga financial account at pagtatangkang baguhin ang testamento ni Eric upang tanggalin ang mga legal na tagapagmana. Noong 8 ng Mayo, 2023, naaresto si Cory Richens sa kanyang tahanan sa Camas. Formal siyang kinasuhan ng first-degree homicide, pandaraya at pamemeke ng opisyal na dokumento. Nagpadala ito ng matinding shock sa komunidad. Ilang araw lamang bago ang aresto, lumabas siya sa telebisyon. Nagsasalita tungkol sa pag-ibig at pagpapalaki ng mga anak matapos ang pagkawala ng asawa. Ngayon, siya ang pangunahing suspek sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa unang pagdinig sa korte, humiling ang kanyang legal team na siya ay palayain sa pamamagitan ng bail. Tinanggihan ito ng hukom na binanggit ang bigat ng mga kaso at panganib na siya ay tumakas. Iniutos na manatili si Cory sa county jail hanggang sa paglilitis. Para sa mga tao ng Camas, ito ay isang sandali ng katotohanan. Sa loob ng mahigit 1 taon, nagdadalamhati sila kasama ang isang babaeng inakala nilang nagdadalamhati sa pagkamatay ng asawa. Ngunit ngayon, kinailangang tanggapin ang posibilidad na sa likod ng anyo ng isang tapat na asawa at ina ay may isang taong namumuhay ng doble. Isang buhay na itinatago sa lahat. Ilang buwan ang inabot ng legal na proseso. Sa panahong iyon, patuloy na inihain ng mga taga-usig ang bagong ebidensya. Subalit, pilit na ipinagtanggol ng depensa na ang kaso ay batay lamang sa circumstantial evidence at hula-hula. Ngunit mahirap nang baliwalain ang mas malaking larawan. Isang nakamamatay na sangkap, malinaw na motibo sa pera, at nakakabahalang pattern ng mga pangyayari. Lahat ay nakaayos sa tiyak na mga petsa. Nagpasya ang korte na si Cory Richens ay isang panganib sa komunidad at tinanggihan ang anumang posibilidad ng bail. Mananatili siyang nakakulong hanggang sa paglilitis. Ngayon, gumuho na ang buhay ng pamilya Richens. Hindi na kanila ang dating tahanan. Nagsara na ang dating maunlad na construction company ni Eric at ang 3 anak nila ay ngayon inaalagaan ng mga kamag-anak. Ang libro na Are You With Me na minsang pag-asa ni Cory upang maging isang grief counselor at pampublikong personalidad ay tinanggal na sa mga tindahan at online marketplaces. Sa Camas, pilit na iwasang pag-usapan ang nangyari. Ngunit ang pangalan ng pamilya Richens ay naging babala, isang simbolo ng pagtataksil. Paalala kung gaano kalalim ang pandaraya kahit sa mga tahanang tila perpekto sa larawan. Ang paglilitis ay nagpapatuloy at ang huling hatol sa kasong ito ay ibibigay ng isang jury ng kanyang mga kapantay. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.